programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas, mga kababayan. Wednesday morning na po. Kamusta po ang naging holiday nyo kahapon? Lalo na dito sa Quezon City, bangon na po tayo dahil mid-work week na at syempre marami po tayong dapat pang tapusin. At syempre dapat po ready din ang katawan natin dyan. Kaya naman take your breakfast and take your vitamins. Pero bago yan, gisingin po natin yung mga chikiting natin dahil mas gaganahan po tayo kapag tayo ay sabay-sabay kumakain. At dapat din ready kayo sa lagay ng panahon. Kaya naman, tutok na dito sa Panahon TV para always updated sa lagay ng panahon. Ito ang Panahon TV live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung kayo po ay online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. At ngayong umaga po ako po ang inyong mga kasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco. Mga kababayan, kahapon po naitala ang ilang serye ng paglindol sa Davao Occidental. Naitala ang unang insidente sa Sarangani, Davao Occidental na umabot sa magnitude 4.5 ang lindol. 8:53 ng umaga. Nasa 159 km ang lalim nito at tectonic ang nasabing paglindol. Samantala, nagkaroon din ng lindol sa Northern Samar. Magnitude 4.2 ang nasabing pagginig. 107 km northeast yan ng Katarman, Northern Samar. Tectonic din ang sanhi ng lindol at nangyari yan kahapon, araw ng Martes, 7:54 ng gabi. At isa pang lindol ang nangyari sa Davao Occidental pa rin pasado alauna ng madaling araw. Niyanig ng magnitude 4.8 ang 86 kilometers southeast ng Sarangani, Davao Occidental. Umabot sa 19 kilometers ang lalim ng lindol at tectonic din ang naging sanhi ng paglindol. Patuloy na nakabantay ang PHIVOLCS sa mga lugar na nabanggit kaugnay sa ilang serye ng pagyanig ng lupa. Siyempre po, iahati din namin sa inyo ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa at simulan po natin yan sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin mamayang 5:42 ng umaga habang ang sunset naman po natin ay 6:16 ng gabi. Ang moonrise po natin yan ay mamayang 1:11 ng umaga habang ang moonset naman po natin yan ay mamayang 2:16 ng hapon at yan po ay merong illumination na 26%. At para naman sa ating phases of the moon, ngayong araw, August 20, ay nasa waning crescent phase ang ating buwan. Ibig sabihin, ang moon ay less than illuminated. At dahil ang waning ay nangangahulugan na decreasing o shrinking, 22% lamang ang magiging illumination nito. At kapag nasilayan na sa kalangitan ang waning crescent moon, asahan natin sa mga susunod na araw ang new moon. At isa pa sa mga dapat abangan ay ang araw ng Linggo, August 24, dahil ang buwan natin ay nasa apogee. Ibig sabihin, ito ay nasa pinakamalayong distansya ng buwan mula sa Earth. At syempre, para sa mga kababayan po nating mangingisda sa pagkakataong ito, less ang gravitational pull ng buwan. Kaya naman asahan ang lower tides sa ating karagatan. Bukod dito, nagiging mas maliit ang sukat ng buwan dahil sa layo ng distansya nito mula sa atin at yan po ay ang kabaliktaran ng perigee. Bilang napag-uusapan na rin po natin ang tide level, alamin naman natin ang tidal prediction along Manila Bay. Hatid po sa atin ito ng NAMRIA. Ang high tide po natin 5:37 ng umaga at yan po ay may level ng tubig na 1.09 meters habang ang low tide naman po natin ay 3:04 ng hapon at yan po ay may level na tubig na 0.22 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos namang ng ilang paalala.